Fire signs, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, ng ating Tears Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Star of Intentions by Aliana Reyes. So, para saan nga ba ang ating Tears Bracelet? Wala akong Evil Eye Amulet dito ngayon. Kasi nag-ano pa ako, nag-cleanse pa ako. So, di ko pa siya ma-post dito. So, ayan po. Para saan nga ba yan? Pangpa. Swerte po yan sa love life, sa career, sa business. Kung may travel kayo, may mga visa kayo na inaayos, gusto ninyong ma-promote, ayan po. Bagay na bagay po yan sa inyo. Tapos saan pa ba yan? Sa health din, okay din po yan. Tapos, kung, ano naman yan, pamprotekta naman yan, pangontra. Sa kulam, sa barang, sa sumpa, sa mga nag-i-evil eye po sa inyo, sa mga naiinggit sa inyo, at saka sa aksidente. So, kung interested po kayo, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page para sa buong detalye. Tingnan natin ano yung mensahe para sa'yo. So, we have reflecting, kaya lang kasi nakabaliktad siya. So, pwedeng naguguluhan po yung iba sa inyo. Fire signs, medyo magulo yung isipan po ninyo. Parang nakakagawa kayo ng mga decision na hindi nyo po talaga pinag-isipan. Medyo nako-confuse din yung iba sa inyo ngayong araw. Tingnan pa natin ano pa yung mensahe. Ayan. So, pwedeng pabago-bago. Ito, pwedeng, hindi ko alam kung may ka-transact kayo, pabago-bago ng desisyon yung tao na yan. Kung hindi man ikaw dito yung pabago-bago ng isip, pwedeng yung ka-transaction mo or kausap mo. So, medyo naiinis ka. Kasi, di ba, pwedeng nakapag-decide ka na ito yung, kunwari, dito pupunta, pero biglang babawiin ng tao na kausap mo. We have child services. Okay, ayan po. Meron dito na boboard. Pwedeng may tantrums na anak, ganyan po, or pamangkin. So, yung iba po sa inyo, kung gusto nyo ng tahimik na buhay ngayong araw na to, hindi nyo yan makukuha kasi nga po, ayan po, pwedeng makakasama kasi kayo sa bahay, tapos ayan yung pamangkin mo, o kaya anak mo, iyak po ng iyak. Parang gusto niyang umalis. Ano ba? It's either baby yan or toddler, ganyan. Parang gusto niyang lumabas ng bahay, ganyan. Pero, pwede kasi na, ano ba, hindi maganda yung health or yung pakiramdam nung kasama niya, nag-aalaga sa kanya, o kaya naman yung panahon. So, hindi nakikisama. So, ayan po. Mayroon dito nagtatantrums na bata. Pero, meron din po dito, pwede na, ayan, may nakakaranas ba dito? Or meron kayong nakita na nakakaranas ng abuse? So, sobra-sobra talagang pagalitan ng magulang. Pwedeng halos, alam mo yon, basta puro latay. So, pwedeng meron naman kayong i-report dito. For some of you, pwedeng dun kayo naguguluhan kung makikialam ba kayo or hindi. Pwede rin naman away mag-asawa yan. Naapektuhan lang yung mga bata, ganyan. So, it's your decision na talaga. Na kung ano yung gagawin mo dyan. Tignan pa natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. So, meron tayo ditong safeguard step. Sometimes to protect oneself, the bravest action is to walk away. So, pwedeng, ito nga, ayaw nyong madamay, no, sa isang sitwasyon na meron kayong magagawa, kaya lang kasi pwedeng, ayun nga, mas lumaki pa kasi yung problema at pwedeng madamay ka. Ayan. So, pwedeng may mga anak kasi dito na aalisin sa magulang or iwawalay sa magulang kapag nagsumbong ka. Pero kasi kung feeling mo, yun talaga yung pinakamagandang gawin, you can do it naman. Pero, yun nga, yung iba kasi sa inyo, ayaw nyo nang problemahin yung problema ng ibang tao. Kaya kayo na yung umaalis dito, kayo na yung umiiwas. Tignan natin, ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe natin, Spirit guide.
mayroon tayo ditong Orenda. Honor your mystical creative force. Yan, may magagawa ka naman daw talaga. So, yung iba sa inyo, pwedeng, ayan po, medyo dahil nga naguguluhan kayo, nawawala kayo, na-out of focus kayo doon sa inyong kailangang gawin. So, pwedeng ito ay project ninyo pagdating sa trabaho. Yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong kukumpunuhin sa bahay, ganyan, or maglalaba lang yung iba sa inyo ngayong araw na to, pero nade-distract po kayo. Madaming distraction sa paligid mo ngayon. Pero, yun nga, kailangan mo talagang mag-focus. Kasi kung magpapadistract ka sa mga nasa paligid mo today, wala talagang mangyayari. Katulad dito, sa malapit sa amin, merong gumagawa ng bahay. So, may nagpupukpok. Ilang araw nyo na, 2 days nyo na yatang naririnig yun, if I'm not mistaken. Hindi ko lang alam kung naririnig nyo nga ba yun sa sa video. Pero pag may narinig kayong ingay, yun. So, diba, pag kung, kunwari ako, nagpa-distract ako doon. So, hindi na ako gagawa ng video. 'Di ba? Yung tipong ganun. Kaya wag kayong magpa-distract. Wag nyong hayaan na mawala kayo sa focus because of too much distraction. Minimus. Commune with the source. Ayan. Ayan na naman ang pusa. Ayan po. Commune with the source. Maging honest kayo dito. Yan. Ako may tumutulong sa inyo dito. Be honest with them. Okay? Or kung sino man yung makakatransact mo, kanino man manggagaling yung pera mo ngayon, di ba? Kunwari nga, meron kang katransact, tapos yung pera ay sa kanya manggagaling. So, paliwanag mo sa kanyang mabuti. Kung ano ba yung mabe-benefit niya, at ano din yung mabe-benefit mo, mabe-benefit ninyo parehas pagdating dito sa transaction na ito. So, tingnan po natin. We have doable. The key is within your grasp. Okay? So, ayan po. Huwag nyo nang pakawalan yung mga opportunities na matapos ninyo yung mga trabaho ninyo ngayong araw, na makapag-focus kayo, di ba? You will end this day na fulfilled ka. Ayan po. Sabi, the key is within your grasp. Nasa kamay mo na yung yung pagkakataon. Nasa kamay mo na yung, sabi natin, nasa iyo na yung power. So, don't let it slip away. Fire signs. Check natin pagdating sa work. Kamusta? Yan, pasensya na po kayo nandiyan ng pusa. Kasi nagbabantay siya ng mga ibon. Be, usog ka nga. Tignan natin pagdating sa mga may trabaho. We have King of Pentacles. Diba? At need nyo talagang mag-focus pagdating sa work. Actually, mas magiging masaya kayo syempre pag natapos ninyo yung trabaho ninyo ngayon. Tapos, ito din, pwedeng may mga malalaking transaction, big transactions dito na sa'yo po ito pinagkakatiwala. Marami din dito, I don't know kung it's either may manlilibre sa trabaho ngayon or kayo ba yung manlilibre. Pero happy yung taong to. Kung sino man yung gagastos dito, pagdating ko na rin sa merienda, ganyan. So, may manti-treat pagdating sa work. Pwedeng boss nyo rin yan. Baka galante siya ngayong araw na to. So, baka madami kayong mga na-close talaga ng mga dealings. Check natin pagdating naman sa mga may negosyo. Kamusta naman? Sa mga may negosyo, we have the Fool. Okay. So, ayan yung iba sa inyo. Pwedeng, ilang days na ba? Fire signs na pare-parehas lang kinikita ninyo. And, masaya ba kayo doon or hindi? Kasi sinasabi dito, you need to take some risk. Kailangan may pagbabago kayo na gawin pagdating sa inyong negosyo. Hindi ko alam kung may nagbabayad pa dito ng utang na, yung puhunan ninyo pagdating sa inyong business ay utang ba? Yan. So, medyo doon siguro kayo nahihirapan. Oo. Para tuloy hindi ninyo na-enjoy yung pera na kinikita ninyo. Okay? Or yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi kayo nagbayad or di kayo makakabayad ngayong araw kasi meron kayong bibilhin, meron kayong paglalaanan ng pera. So, sabi dito, kausapin mo daw kung sino man yung tao na yon or kung sino man yung tao na may utang sa inyo, kausapin ninyo na magbayad na. Kasi pwedeng, 'di ba, ang tagal-tagal, medyo matagal na din yung utang ng tao na to. Pwedeng 17 pa. No, October 17 pa, baka noon pa may utang sa iyo 'yan. Pagdating naman sa kaperahan,
we have 8 of Cups. Okay. So, yung iba po sa inyo dito, meron kayong i-give up kasi nga, pwede po na ito, yung iba sa inyo, ang i-give up ninyo dito is pwedeng custody ng inyong mga anak. What I mean is, yung pag-give up na to is, kunwari, papaalagaan mo sa parents mo, ganyan. So, may pag-iiwanan ka naman. So, yun yung gagawin nung iba sa inyo. Yan, kasi we have 8 of Cups. Kasi may opportunity na dumating sa inyo dito. So, yun po, pwedeng i-grab nyo na talaga yon yung opportunity na yun. Though, nahihirapan talaga kayo, kaya nga pwedeng nagdadalawang isip kayo dito eh. Hindi nyo alam kung ano ba yung gagawin ninyo. So, yun, ito yung makakabuti. Ito yung makapagbibigay sa inyo ng financial stability, ng financial freedom. So, pwede po na ito yung gagawin ninyo. Sacrifice talaga. Tingnan natin. At isa na nga dun sa sacrifice mo is yung malalayo ka sa family mo or sa anak mo. Tingnan natin, pagdating naman po sa, ano naman po, sa love life, okay? Tingnan natin yung mga single. Kamusta ba ang puso ng mga single natin dito? We have Judgment. So, pwede po na meron kayo ditong nakakausap. Ayan. Nasa malayo kasi Judgment, nasa malayo siya. Pwede rin naman, hindi naman yan nasa ibang bansa. Pwedeng nandito lang yan sa Pinas, pero hindi lang kayo pwede basta-basta magkita. Ayan po. So, kilalanin mo yung taong to. Actually, nakikita ko naman dito sa kausap mo, no, kung meron, hindi pa kayo ha, pero pwedeng maging kayo ng taong to. Malaki po yung possibility, malaki yung chance na maging kayo at malaki yung chance na ipakilala ka nito sa, sa mga kaibigan niya, sa family niya. Ayan po. Parang magiging hot topic kayo dito. Parang pag once nalaman nung kunwari kapatid niya, i-add ka sa Facebook. Ganyan kung meron kang Facebook. Check natin pagdating naman po sa mga in a relationship. Kamusta ba ngayon? We have page of 1. So, pwedeng aalis kayo ng person mo, may pupuntahan kayo. Ayan po. Very, yung person mo kasi, parang pa siya eh. Medyo mabagal kumilos. Itong person mo. Kung may pupuntahan man kayo, mukhang maiinis ka sa kanya kasi ang tagal, pwedeng late, no? Late kanya susunduin sa bahay or late siyang darating dun sa meet-up place ninyo. Medyo magigi siyang kumilos. Yun yung nakikita ko dito sa person mo. Siguro yun yung isa sa mga kinaiinisan mo sa kanya. It's either matagal bang maligo itong person mo or mabagal lang talaga siya. Yan. Or late kasi siyang gumising. Tignan natin pagdating naman po sa, pero nagkakaintindihan naman kayo kahit naiinis ka sa kanya. Okay, tignan natin pagdating naman po sa, ayan, tatanggalin ko na yung mga pusa, papalabasin ko kasi siguro after na nitong reading. Tignan natin sa mga married naman po. We have 8 of Swords. Medyo may mga married tayo dito na ngayong araw na ito, no? Parang kunwari, nagsisermon yung asawa mo. Tahimik ka lang dito. Okay. Meron din dito, pwedeng mali siya, pero hindi niya po yun. Parang inaamin. Yung pagkakamali ba na, lang naman, pwedeng sa gawaing bahay, ganun. Or pwedeng may nabasag dyan sa bahay ninyo. Tapos, walang umaamin kung sino. Ayan, yung asawa mo po yun nakabasag. Kung kasama mo yung asawa mo, syempre. Kung nandyan siya sa bahay. So, ayun, parang meron dito ay hindi umaamin. Meron naman dito nagbubulag-bulagan na lamang dun sa mga nangyayari. Kasi ayaw lumaki yung problema. Ayan po. Tapos ito din, ang medyo kinakainis nyo din kasi siguro, yung asawa ninyo is ayaw nyong lumabas sa comfort zone niya. Nandito lang siya sa comfort zone niya. Pwedeng sabihin natin, mas malaki pa yung kinikita mo kaysa sa asawa mo. In-encourage mo siya, pero ayaw niyang lumabas eh. Feeling niya kasi yun lang yung kakayahan niya. Medyo mababa po yung kanyang self-confidence. Fire signs. So, yan lang po yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.